Okay, so magandang hapon. Ngayon ay October 1, mag-alas 4 ng hapon. So may mga sampay kasi doon pero alas 4 ng hapon. So kung makikita nyo, meron na tayo ditong mga tanim. And kabatch nito is ito. Yan. So kung mapapansin nyo, mas malaki na to kumpara dito. Bakit? Kasi nahuli to ng 2 araw yata. Tama. Mas nauna ko itong na-transfer pero magkapareha sila ng batch. Ang batch nila ay September 14. Yan yung batch ng September 14 natin. So maliban dyan, meron pa tayong 30 pieces na itinransfer doon sa kabila. So nauna ako nag-transfer doon kasi nga nandito may mga trips eh. Kung dito ako nag-transfer tapos nagdala ako ng trips doon, hindi kita. Wait lang Oops, sorry. So nakikita nyo ba yung parang puti na yun? Sa likod ng 1x3 natin, ito yung 1x3. Tapos ito yung 3x3 natin na malaki. Ayun sa likod, may maliit doon na puti. Yan, meron dyan. Yan yung bago nating 1x1. 30 na lettuce. Kasi 90. So 30, tas 30 doon. So 90. So nandun na kasi tayo sa point na yun. So puro 30 yung tanim natin. Pero ayan, so yan, ito may mga tama ng trips. Pero palagay ko naman na agapan ko kaagad as much as I can yung mga trips. Ang dami ko napatay dyan nung nagtatribe sila eh. Ayan. Pero yan, mapansin nyo, ayan. Ganyan po yung tama ng trips. Ayan. Pag hindi pa brown yan, pag fresh pa lang yung pagkakakagat nila. Kaya dyan yung mapapansin, may mga maliliit na gumagapang dyan, akalang baba, yellow-green, yung iba sobrang liit talaga. Ayan, madalas hinihimas-himas ko yan. Kasi baka meron pa eh. Paunti-unti, may nakukuha ako. Ito yan, medyo fresh yung damage dito. Ayan. Kasi after ng damage na yan, magba-brown na yan. Yun yung hindi maganda sa trips kasi magba-brown. Kaya nakikita mo yung damage. Well, anyway, dapat kailangan maalala ko mamaya magtitimpla tayo ng amo. Yung nabili ko kasi dati, 'di ba nabanggit ko sa inyo, bumili ako ng amo, yung basta ako magsasakang organiko yata yun, AMO, yan. Ginamit ko yun dito dati. Kaso, yun nga, hindi rin naman na-prevent yung paglipat-lipat ng trips. Pero ngayon, dapat mai-prepare ko na siya para mag-spray ako bukas. Para tingnan natin kung hindi siya dadapuan ng trips. Kasi yung amo, 'di ba may trips na dito. More on prevention kasi 'yon para hindi siya magustuhan siguro ng trips. Parang ganon. So, since hapon ngayon at medyo mauulan din dito, hindi ko advise na mag-spray kasi nga mapakita nyo, yun, malala din yung fungus ngayon eh. Bukas, alas 7 hanggang alas 8, dapat mag-spray ako dito. Siguro pagkatapos ko mag-walking, or bago ako mag-walking, mag-spray na ako. And ayan, para makahabol. So, ayan, medyo malaki ang difference, no? Kapansin nyo, ito 2 days nang nandun sa 100% nutsol. Kasi yung ginagamit ko sa indoor natin, hindi siya 100% nutsol eh. Parang it's either 50 to 70%. Oo, tansya-tansya na lang yun. Pero hindi yun 100%. Ayan. Anyway. Maliban dyan, yung nutsol natin dito is Kiss Solution. Nutsol natin dito is Nutrihydro. So, gumamit na ako ng Nutrihydro kasi naubos ko na yung Kiss natin. Yung Kiss kay Katanim. Yung sa kabila is kay Katanim pa rin yung nutsol. Pero yung susunod nating batch, puro Nutrihydro naman yung gamit natin. So ito, ang ginamit ko dito is Master Blend. Yung nandito rin dati is Master Blend. So tandaan nyo na lang. Pero mostly is Kiss Solution. Tapos yung dulo na yan, merong hydrogen peroxide. Tapos ito rin dulo na to may hydrogen peroxide. Hindi ko sure kung ito rin yata ngayon bago na to may hydrogen peroxide eh. Yan. Anyway, 3% lang yun na hydrogen peroxide eh. Hindi yun yung 12%. 3% lang yung ginamit ko. Food grade din yun. Anyway, maliban dyan, first time ko na experience to. Yung isang pellet, sorry.
Yan. Isang pellet, dalawa yung nailagay na na buto. Ayan, no. Pero sigurado isang pellet lang nilagay ko diyan, no. Isa lang yung clay. Isa lang yung clay na nagbuka, pero dalawa yung lumabas. So, tinanim ko siya. Para lang masaya. Ayun. So, yun lang naman talaga ang pinaka-share ko maliban sa pag-transfer ko. Itong first time ko ma-experience na dalawang lettuce sa isang pellet. Dati kasi na-share ko sa inyo parang 3 stalk, yung 4 yung sanga na lettuce. Yun. Medyo nararanasan ko rin naman yan. Ayan. So, after nito, ito na yung batch na ina-harvest natin. Pero ito na yung next batch. Actually, na to good for harvest na to, alam ko O hindi. Pero papansin nyo, ito pangit yung tubo dito. Parang magkaka-root rot siya based sa nakikita kong problem niya. Magkaka-root rot siya. So, ayan. After mga 2-3 days siguro mamamatay na yan. Ito, tsaka yun. Mga 3. Ayan. So, dyan na mag-start yung ubusan ng supply. Hindi naman sobrang ubos, pero bababa yung supply natin. Kaya hindi nga ako nagmamadali sa pag-harvest na to. Nagmamadali lang ako dahil kailangan ko ng tataniman. So, next week, kailangan ko ulit ng 6. Kasi nga 90 na tayo Tapos lalagyan ko din to ng kalang para at least may support. Yan. Kasi 1.5 meters. So, siguro sa gitna, lagyan natin ng support. So, gagawa pa ako niyan. Kailangan ko pang asikasuhin. Tapos, yung 1.2 by 1.2 ko doon, asikasuhin ko para mai-display ko doon. Mailagay ko doon sa bago nating tataniman. Di ko sure ko na, alam ko napakita ko na sa inyo Yun. Nalagay na natin ng laman yun. Which is yung September 14 batch natin. Then, next week, meron na naman ulit. And, kung maihabol ko na yung mga kailangan natin taniman, tas all set na and babalik ulit natin ng Friday yung ating seeding timing. Ayan. So ito parang 18 days old. Yan, 18 days old. Ito yun, mas maaga mga 17 or 16 days ko nung nailipan. Yan. Kasi hinarvest ko pa to sa mapasan nyo ito for clean up pa. Nanghihinayan kasi akong itapon yung nut sole. Yung used nut sole. Kaya yan. Pag lilinisin ko na yan, dinidilig ko yan dyan sa mga taniman natin. Yan, dinidilig ko. Ayan, dun. Tsaka nabuhay dun yung mga yung mga amaranth. Ewan ko kung bakit. Pero dito may mga nabuhay naman na amaranth yung spinach natin. So yung iba, hindi ko muna dinidiligan kasi balak kong patayin tapos gagamitan natin ng amo for parang didiligan natin ng amo para soil conditioner, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Ayun, yung amo pala, yung nabanggit ko sa inyo is nakuha natin yun sa sa Agribusiness Connect event. Yan. So, yung nabili natin online, peke pala. So, yun nga, nakausap yung representative. Sa Pampanga lang talaga ang production nila. So, yung mga nabibili online, posible peke. Wala pa silang distributor kumbaga, kaya yung mga online peke yun. So, wag kayong bibili online. Kontakin nyo na lang yung amo mismo, which is sa Pampanga or Pangasinan yata yun. Yun, kontakin nyo na lang sila. Okay lang naman yun sa kanila kahit pa isa-isa. Ang inisip ko lang kasi yung delivery fee. Mahal kasi yun. Yun. Nabigyan naman nila ako ng 2 pakete. 2 pakete nga, 1 pakete lang dapat. So, ang bait nung nagbigay sa akin. Sa isang pakete na 10 grams, na siya, 16 liters. So, sa palagay ko, good na yun for testing ko dito. So, sana gumana. Kumbaga, hindi siya lapitan ng mga trips. Then, unti-unti na mawala yung trips. Sana, 'di ba? Yun na naman ang goal natin So, isprayan ko na lang din yung kabila. Ito, lahat isprayan natin. Para at least hindi na sila lapitan ng trips. Or hindi na maglipat-lipat yung trips. Ayun. Or kung saan man siyang pumunta yung trips. May kangkong pa tayo doon. So, yun lang. Wala naman masyadong kakaiba sa i-share ko. Maliban doon sa 2 2 seed sa isang pellet. Ay, nga pala. Hindi pa kasi ako nakapag-video doon sa indoor nursery natin. Pero meron tayong panibagong red lettuce. Yung Shireen
Shireen Sky, Batavia variety din siya. So, kabrad siya nitong ating mga Olmeti. Yung kasi Oak Cliff eh. Hindi ko sure kung nabigyan din ng Oak Cliff. So, mga ano lang yung mga freebie galing sa Rice One. So, shout out sa Rice One. Nung pumunta rin tayo ng Agribusiness Connect. So, bumili na rin kasi ako doon ng Olmeti, isang tab. Bumili ako 1.6. So, medyo mura na naman yun kumpara natin sa halos 2K online. So, yun, bumili tayo doon. Tapos, nabigyan nila tayo ng freebies. Yan. Meron tayong Sengel Cucumber. Tapos, meron pang may dalawa pang red variety. Hindi ko lang alam kung yung isa Oak Cliff, tapos yung isa Batavia din. Pero yung orbital, wala tayong nahinging orbital, wala silang orbital. Pero yung Ruby Sky, tama ba Ruby Sky? Batavia din yon. Yon, meron din tayo nun. Pero hindi pa ako nagtanim ngayon. Ang nagtanim muna ako is yung Shireen Sky. Shireen ba tawag? Pakita ko na lang pag nag-video tayo sa indoor nursery natin. Pero hopefully. Pero based sa sale natin, medyo mahina ang bentahan ng pula. Yan. Oak Cliff. Pero tingnan natin itong pula natin na Shireen Sky kung magiging maganda yung turnout sa ating mga customers or sa customer ni Kuya Jojo kasi siya naman yung pinaka-primary outlet ko. Then, ayun, pag naayos na natin na 90-90-90, malamang sa malamang kukuha na tayo ng panibagong store partner or meron kasi dito akong kapitbahay na naglalako ng mga gulay-gulay. Pwede kong kausapin. Kaso ang pinaproblema ko kasi doon, since nakakap siya na may tubig, paano yun pag bumabiyahe siya tapos may mga hams or kung ano man. Makamatapon. So, tingnan ko. Kung may bago na naman tayo may isip na diskarte. Pero yun, ang isa sa mga major project natin ngayon is yung 'di ba, unang sabi ko 2.5 by 2.5, hindi na 2.5 by 3 meters para ma-maximize natin yung space doon. Then makukuha natin yung 90-90-90 weekly sa buong 6 weeks doon lang sa pesto na yon. So ito, pwede nating ilipat doon lahat. Then yung mga itong mga nangyayari sa mga sobra-sobra natin, is either maglagay ako dito ng taniman or start na ulit natin yung ating journey to NFT. Or DFT pala, deep flow culture, deep flow technique pala yung gusto ko. Para at least kung mawalan man ng kuryente, ay gumagana pa rin siya. Ayun. So, yun lang. Okay? So, see you next updates mga tropa. Bye-bye.